Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-awitan, ay hinihigan ko po ang bawat isa na manalangin. Ang banal at ang mapangyarihan sa lahat. Gabayan ko po kami sa aming pag-aawitan sa pangalan ng Jesus. Ano may pinipindot? Sige. Yan. Sabay-sabay po natin awitin ang Wonderful Peace. Matanggal na yung tornilyo kaya yung parang dikit niya tumatama yung parang ano.
Yung takip, tanggal natin ito. Magandang gabi po. Happy 10 days of prayer. Pang-siyam na gabi na po natin mga kapatid. At welcome po ang lahat. Welcome po ang bawat isa sa atin. At welcome din po ang mga anghel na nakaupo sa ating mga tabi. Amen. Amen. Welcome din po sa ating pong bisita na si Sister Cyril. Hello. At welcome din po kay Pastor na sasamahan po tayo ngayong gabi sa ating pong night. Tama, di ba? Night. Ang hirap, ang daming in. Ang programa po natin ngayong gabi mga kapatid ay pinangunahan po ng inyo pong lingkod. Sa welcome remarks, si Joel Elcano. Song leader po ni Mrs. Mean Mendez. Opening song, O Day of Rest and Gladness. Opening prayer po ni Brother Merlito Mendez. After ay makakarinig tayo ng ministry music, Mrs. Julie Sabilla and Brother Juro Sabilla. Message po ni Pastor Anthony Faren. At after po ng message ni Pastor, ay magkakaroon po tayo ng United in Prayer na papangunahan po ni Brother Don Baflor sa adoration po. At confession, Mrs. Irene Baflor. Supplication po ni Mrs. Jean Medino. Thanksgiving po ni Sister Linda Guerrero. Closing song po, appeal song. And closing prayer po ni Pastor. Ako po ay may babasahin sa mga pangako tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi po, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Patatagpuan po sa Genesis 18 verse 4. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimin. Exodus 14:14. Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Marcos 10:27. At narito, ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. At pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Genesis 28:15. Narito, aking sinugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka saan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Exodus 23 verse 20. So yun po ang mga pangako ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo lahat po ay tumayo para sa opening song. Awitin po natin ang A Day of Rest and Gladness. Day of rest and gladness, all day
Dakilang Diyos, Panginoon, sa gabi pong ito, kami po ay nakaluhan Ama. Tanda ng aming pong pagpagumawa upang maitaas po namin ang pong dakilang pangalan. Papuri at pagpapasalamat, Panginoon, ay amin pong tinataas sa inyo sa gawin ito, kung saan kami po inyong iningatan sa pong maghapon at kayo din, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nakarating po ng ligtas sa bahay, Panginoon. At patuloy kaming makikinig, mag-aaral ng ibang mga dakilang salita. Maraming salamat, Ama, sa pagmamahal na patuloy namin naranasan sa gabi nito. At alangin namin, Ama, ang kapatiran na hindi po namin kasama sa aming pong pagsamba ngayon, saan man sila sa mga oras na ito, pagpalain po sila, maingatan ang kanilang pong mga buhay. At sa patuloy na amin pong pagkikinig sa 10 days of prayer, Panginoon, kung saan nagpapalakasan kami sa aming pong pananampalataya. Maaari, Panginoon, sa gabi pong ito, ang inyong anak na si Pastor Pare na siyang paghimay-himay ng tinapay na buhay. Siya po ay itago niyo po sa inyong kaluwalhatian at pagkalooban sa Panginoon ng karunungan, kaalam na mula sa langit, na kung saan kami po, Panginoon, ay mabuksan din ang aming pong mga puso at isipan upang lalong pagpapala ang aming pong mapapakinggan ay magamit namin, Panginoon, sa araw-araw po namin buhay. Saan man kami nagpulang, Panginoon, na nagkasala at inyo pong nasumpungan, dalangin namin, Ama, sa gabi nito, na kami po inyong linisin, patawarin upang maging karapat-dapat ang aming pong pagsamba. Maraming pong salamat, Ama, sa katugunan ng aming pong mga pakiusap at panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. Amen.
Amen, mga kapatid. So tayo po ay purihin natin ang Panginoon dahil darating ang araw na iyon, sabi niya, what a day that will be, na hindi na maranasan ng bawat tao ang kamatayan at ililigtas tayo ng ating Panginoon. At gayon na rin po mga kapatid sa ating kalalagayan ay nandito pa tayo sa mundo ito kaya hindi tayo makakatakas sa mga challenge. Mga pagsubok. Ito binanggit yun. Na yung dalawang letter ng pagsubok. Ano po ang dalawang letter na yun? Okay. Diba tayo mga kapatid. Kaya that will be, that day, that will be mga kapatid. Everything will be okay. Because in God's presence mga kapatid. So, a quick review na ating pong topic mga kapatid, priorities of faith. So, paano na ba natin na priority yung faith mga kapatid? So, marami tayong list of priorities. We must prioritize our priority, and that is faith. So, unang gabi, a quick glance, less is more. Ang kaligtasan, hindi paramihan. Kahit konti lang tayo, pero mayaman tayo sa paglilingkod at pagpapasalamat at relasyon sa Panginoon, considered na marami tayo sa kanilang Panginoon. Di ba? If there are 2 or 3 gathered together in His name, He will be with us, mga kapatid. Marami nga, hindi naman natin kasama ang Panginoon. Konti yun, mga kapatid. Second day, nakita natin, there's a danger of being busy for God. Di ba? So, dito, sa frontline kami, sa gawain ng Panginoon, not only us, but all of us, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon. Ang sabi natin sa danger nakita ko, na maraming mga tao naglilingkod, maging masigasig ako para may reward ako. I make my time, my schedule busy, pero naliligtan natin yung pinaka dapat unahin, mga kapatid. Ano ba ang priority natin? In the midst of our business, mga kapatid, let's find time. Paano tayo mag-commune sa ating mahal na Panginoon. And the third night, mga kapatid, the blessing of waiting, mga kapatid. So, pag nag-antay tayo, mga kapatid, ay antayin lang natin, mga kapatid, meekly wait and murmur not, mga kapatid. Because there's a blessing in waiting. Kung wala tayong hinihintay, mga kapatid, bakit pa tayo nandito ngayon? Yeah? So, there's a blessed hope, kaya tayo nag-aantay. Kaya tayo nag-aantay dahil paparating ang ating Panginoon. And the fourth night, mga kapatid, there's a freedom of a focused life of simplicity. So gusto ng Panginoon, hindi yung maranyang pampalamuti panlabas, mga kapatid, kundi yung kagandahang loob na natatago sa puso na hindi nasisira magpakailanman, mga kapatid. So kung babasahin niyo po 1 Peter chapter 3, 3 and 4, andyan po yan, mga kapatid, yung aking binanggit. And day 5, nakita natin, focusing on things that matters in our prayers. Mga kapatid, kagaya ng day 1 natin, marami tayong prayers just like rubbish or basura, mga kapatid. So, tingnan natin yung mga prayers natin, baka nakasentro lang sa sarili, hindi nakasentro sa tagapagbigay o tagapagtugon ng ating mga panalangin. And day 6, mga kapatid, sabi niya, great passion and perseverance. So gusto niya pong sabihin, mga kapatid, as we approach God, kailangan may tapang tayo, mga kapatid. Sabi niya, we can approach God boldly. Hebrews chapter 4, 16, mga kapatid. Tayo po ibinigyan ng pagkakataon na to approach Him na may katapangan, mga kapatid. Na i-priority natin, ipaglaban natin yung ating pananampalataya sa Kanya. And sabi niya, with passion. So, may tapang tayo, pero nandun pa rin po yung ating pagmamalasakit. Passion, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, nakita niyo yung crowd, naawa siya, nahabag siya, mga kapatid, sa mga tao na maaari mapahamak. And, sa ating pananampalataya, hindi tayo on and off. Ang sabi dito, we must persevere, mga kapatid. Mag-persevere tayo. Dahil, ang binibigyan ng prize, hindi yung hindi nakakarating doon sa finishing line, kundi yung mga nakatapos. Amen? So kahit huli ka,
Basta nakakarating ka sa finishing line. Yun ang mahalaga doon, mga kapatid. Hindi yan pabilisan. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, hindi rin paligsahan. So kaya, we must remember that things on ating kapwa, mga kapatid. At yung ating pagiging maawain, mga kapatid, ay naglalapit lalo sa ating Panginoon yung ating mga buhay. So, kung tayo po ay mabait lang sa mabait sa atin, sabi din, how can we love the unlovable? Paano natin ma-imitate ang ating magagayong ating Panginoon? Kung sino lang yung nasa scoop natin, yun lang yung mamahalin natin, how about outside of that attitude of gratitude, mga kapatid? Sa 10 kitongin, pinagaling ng Panginoon, isa lang nagpasalamat. And among ilan sa mga scholar sabi, mga kapatid, yung nagpasalamat ay maaaring isa pang Samaritan, hindi Hudyo, mga kapatid. Si Jesus Christ, ang lahi niya ay mga Hudyo, mga kapatid. Pero, the good thing is, at least meron isang bumalik at nagpasalamat. Kaya po, mga kapatid, may ups and down ng buhay, there's always room to be thankful sa ating mahal na Panginoon. And tonight, let's go quickly, mga kapatid, the blessing of the Sabbath, mga kapatid. Alam niyo po, isa sa mga blessing ng Sabbath, mga kapatid, ay magkaroon ka ng peace of mind. Alam mo, bombarded ka na from Sunday to Friday, then hayaan pa ba natin maagaw yung bagay na yun para sa ating mahal na Panginoon? Siyempre, gagawa na tayo ng paraan para mapanatili yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. And sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid, sabi po nating verse, Isaiah chapter 58, verse 13 and 14, I will be reading sa aking Biblia. Sabi po dito, kung igagalang nyo ang Sabat, o di gagawa ng mga bagay na pansarili lang sa araw ko, sabi ng Panginoon, at kung ituturing nyo kasiyahan ng Sabat, at sasabihin na ang araw ni Lord ay kagalang-galang, kung i-honor nyo ito, at di gagawin ang gusto nyo lang, o mga pansariling kasiyahan, o mag-usap ng walang kwenta. Napakaganda rin sa akin, mga kapatid. Mag-usap sa araw ng Sabat na walang kabuluhan o walang kwenta, sabi niyo po dito, mga kapatid, ay hindi po akma sa ating pong paglilingkod during Sabat, mga kapatid. May experience nyo, sabi niya, may experience nyo ang kasiyahan kay Lord. Ililid ko kayo ng may tagumpay sa mataas na part ng mundo. Ang ibibigay ko sa inyo parehas ng pinamana ko kay Jacob na ancestor nyo. Ako si Lord ang nagsasabi nito. Tayo po'y manalangin. Mahabagin po namin Diyos amang banal ngayong gabi. Nais po namin kayong parangalan. Nais po namin itaas sa inyong dakilang pangalan at sa aming pong pag-aaral sa maikling panahon, tulungan kami Panginoon, makabot kami sa nais po ninyo sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. Amen. So, tingnan po natin, mga kapatid, ang ating mga pag-aaral. Ayan. So, una dyan, makikita po natin, ayan. Sige nga po, click lang. Click. So, meron pong sign of our identity, mga kapatid. Makikita natin yung ating pong mga pagkakilanlan. Okay? And one blessing that truly matters for human life is what? Ano daw po pinakamalagang regalo sa atin? Sabbath rest. What if walang Sabbath since the beginning of creation, mga kapatid? Or yung week of creation? Paano nilang tayo, mga kapatid? Baka haggard na yung mga mukha natin, mga kapatid. Di ba? Ang sabi pa niya, the Sabbath day reminds us of our origin. Kaya po, pag nagpa-Bible study tayo about Sabbath, itinuturo tayo pabalik sa creation week, mga kapatid. So yan po yung kagandahan po niya. Sa pagpapatuloy po natin, sabi po niya, and that God is our Creator. Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Kung babasahin niyo po yan, tinuturo tayo pabalik sa creation. That is yung essence ng Sabbath, mga kapatid. At yan po yung ating identity. Sa pagpapatuloy po. It also, nagpapatotoo ito kung paano mapagpiyaya ang ating Panginoon at He is a loving Savior
na tulad po ng kanyang bayan for 400 years of slavery in Egypt, mga kapatid. Yung mga Hebrews po noon, gusto nilang magsimba, yung araw ng Sabat, hindi sila makasimba. Anong ginagawa? Nagtatrabaho sila, pinapahirapan sila, mga kapatid. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi niya hinayaan yun. Inilabas na yung kanyang bayan at na-enjoy ang pagpupuri yung araw ng Sabat. Remember Esther, mga kapatid, the book of Esther, hindi nabanggit yung God doon, pero nanalo po si Esther at ang taong bayan o bayan ng Israel, mga kapatid. To what? To celebrate, to worship God freely, mga kapatid. Yun ang kanilang pinanindigan, mga kapatid. Kaya, every time nasasapit po ang pagsamba, mga kapatid, maalala natin gaano ka mapagbiyaya ang ating Panginoon. Sa pagpapatuloy natin, tingnan pa natin. So sabi po niya, the Sabbath is God's invitation to rest. Sabi niya, come unto me, all of you who are heavy laden, and I'll give you rest. Mga kapatid. Hindi po ba tayo napapagod, mga kapatid? Kaya nga, sabi ng ating second day, huwag magmadali, do not rush. Pag napagod ka sa ginagawa mo, stop for a while. Breathe. O huminga-hinga tayo, mga kapatid. Kaya po, ang inyong lingkod, mga kapatid, ay I make it balance this year. So, yung ating pag-ministry online, so, may physical, may spiritual, mga kapatid. So, siguro for 2 weeks na akong nag-jog sa MCC, sa Mikawayan Circle, mga kapatid. So, minsan, 5 kilometers and 8. Pero gusto ko pa sana, kaso binabudget ko lang din yung oras, mga kapatid. Kasi marami tayong mga paglilingkod. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag napagod ka, mga kapatid, look unto God. He will give you rest. Amen? Pero pag bumalik ka sa kapwa mo, wala talagang kapahingahan, mga kapatid. At kung ano-ano pa makikita natin. In Him, and we will enjoy what He has graciously provided. Yan po ang kanyang ipinagkaloob sa atin sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid. The Sabbath, rightly understood, pagka yung araw ng Sabbath, ikapito, kaya nga Sabbath ay araw ng pamamahinga. Yan po ang ikapitong araw. Kaya nga po, Seventh-day Adventist. Seventh-day, kapitong araw, Adventist, ito yung grupo ng mga tao na nag-iingat ng araw ng Sabat, ng ikapito, at nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So yan po, kapag ano yung sabi ng Seventh-day Adventist? Kapitong araw, nangingilin tayo, naghihintay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Rightly understood, it is an exercise in unhurry. So tayo po ay huwag magmadali. Tinuturuan tayo, mga kapatid, na magpahinga from rushing. Gusto natin madalian eh. Actually, tayo po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ayaw natin nag-aantay. Ang tagal naman magsalita niyan. Ang tagal naman ng ganitong usapan, ba't wala pa sila? Madali tayong mayamot, mga kapatid. Do not rush sa pagiging patient. So, para maging, kasi gusto ng Panginoon, relax tayo. Hindi, relax na wala tayong gagawin, mga kapatid. Ibig sabihin niya, ayaw niya tayong mapagod, mga kapatid, ng sobra-sobra. Kaya binigyan tayo ng kapahingahan. And, makapagpahinga tayo for performing. So, yung paglilingkod, mga kapatid, marami po dyan performers. Hindi talaga paglilingkod, mga kapatid. So, makapagpahinga tayo doon. And, marami sa atin pursuing and achieving. Gusto natin ma-achieve ito. Gusto natin maabot ito, mga kapatid. And, naabot na, so what? Ano ngayon? Napagod lang tayo, mga kapatid. Pero wala naman talaga tayong na-achieve. Kaya sabi po, ang Sabat, pag naunawaan natin, mga kapatid, yan po ay ang ating pagkikitagpo sa ating pong Creator at sa ating pong tagapagligtas. Sa pagpapatuloy, mga kapatid. Ayan. So, dito po makikita natin sa more important, ayan, sabi po dyan, mga kapatid, tuloy tayo. So, in-acknowledge natin na yung magkaroon tayo ng shift of priorities, mga kapatid.
na from visible, our loyalties. So, yung Sabbath, it allows me to what? To slow down. Alam nyo kapag naka-round ka na ng pag-jog, mga kapatid, huwag ka kagad hihinto ng abruptly. Kailangan mag-walking ka muna, at least one round or half ng oval, mga kapatid, para makarelax na papaunti yung katawan. Kasi pag abruptly naghinto ka, ay hindi rin maganda yung dulot niya, mga kapatid. So yan po ang gusto niya, and allow us to slow down and rest in God's presence, mga kapatid. And to continue, mga kapatid, Sabbath is important expression of our loyalty to God. Kaya po ako, nakaranas ako, mga kapatid, na kahit marami akong gawain, maraming ipaglilingkod, mga kapatid, pero actually sa lingkod ng Panginoon, yung Sabbath, yung mga pastor, sa totoo lang, loaded, mga kapatid. So minsan, sa reflect, hindi na nagiging rest eh. Mga kapatid, talagang nandito yung paglilingkod natin. But anyway, meron namang family day, mga kapatid, doon na lang po nagre-rest. So sabi dito, resting in God's love and care is far more than abstaining from work. So kapag ka nagpahinga ka sa pag-ibig ng Panginoon, kasama mo siya, iniingatan ka niya, higit pa dito yung pagpahinto natin sa trabaho. So Sabbath rest is fulfilled in our liberate and meaningful communion with our Creator, mga kapatid. So napakahalaga na meron tayong kaugalian na i-priority natin ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya communication plus time equals quality time with God, mga kapatid. So kung maganda yung ating komunikasyon at nilalaanan natin ang oras, mga kapatid, ang equals po niya, mga kapatid, tayo po ay may kapahinahan, mga kapatid. And meron na tayong uling lakas para gamitin all throughout the week, mga kapatid. Isa lang sa Panginoon. Huwag na natin pong aagawan ng Panginoon sa pagpapatuloy po natin. So the joyful and faithful keeping of the Sabbath becomes what? A significant sign of who we are and whom we belong to, mga kapatid. So kapag iniingatan natin yan, masaya tayong iniingatan yan, ginagawa natin na may katapatan, mga kapatid, ang kahalagahan po niya, nakikita yung mga palatandaan kung sino ako, kung sino tayo, at kanino tayo belong, mga kapatid. So ito po makita natin sa Egypt, di ba nakita natin may mga may mga porceras at mga kung ano mang mga aranya sa katawan. Alam niyo po yung bagay na yun, mga kapatid, nagsasabi na merong nagmamay-ari sa iyo, mga kapatid. You belong to someone who is higher authority than you, mga kapatid. So slave ka niya. So pinalaya tayo ng Panginoon, inalis na lahat yun, mga kapatid. Kaya sabi ni Jacob, dalhin nyo dito ang mga ginto nyo sa inyong mga katawan, mga kapatid. At sila po ay nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon. So gusto ng Panginoon makita dito yung palatandaan kung sino tayo sa kanyang harapan at kanino tayo belong. Sa pagpapatuloy natin, mga kapatid, as we practice Sabbath spirituality with moments of peace, joy, and calm requires much more than abstaining from work on the seventh day. So kapag napapractice na natin ito, mga kapatid, nagtatamo tayo ng kapayapaan, ng galak, at nagiging relax tayo, nakakalm tayo, mga kapatid, sa ating paghinto sa ating mga patrabaho. Kaya nga yung Sabbath Shalom, you have peace on that day, mga kapatid. So minsan may mga tao na hindi naging rest sa kanila yung Sabbath, nagiging pasanin sa kanya. Kaya kung iurong natin daw ito, gagawin natin sariling kalayawan, hindi nagiging pagpapala ang araw ng Sabbath, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, the Sabbath protects us from becoming driven by consumerism, mga kapatid. So hindi lamang tayo pinoprotektahan dito, kundi tayo rin po ay binibigyan ng pagkataon ng Panginoon na makalapit sa Kanya. Kaya sabi niya, cast all your cares upon Him, for He cares
for us, mga kapatid. Huwag nating sarilinin yung mga burdens natin, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ibigay nyo sa akin. Sige kayo, pag di nyo binigay, dadalhin nyo mag-isa. So, wala tayong magagawa. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, by practicing the Sabbath, we become apprentice of Jesus Christ who kept the Sabbath as His custom. So, babasahin natin yung Luke chapter 4 verse 16. Tingnan nga po natin, mga kapatid. So, tayo na po yung mga apprentice. Pag sinabing apprentice, mga kapatid, in other words, we are God's disciple. Or disciple tayo ni Jesus Christ. Dahil sinusunod natin ito. Luke chapter 4 verse 16. At ang wika po ay ganito. Tingnan natin. Isa pa. Okay, sabi dito sa 4:16. Ayun. Okay, sabi po dito, pumunta si Jesus sa Nazareth, kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Jews. Pumasok siya sa synagogue, gaya ng dati, tumayo siya para basahin ang scripture. Mga kapatid, so ito po ang kaugalian ng ating Panginoon. Pumapasok siya every Sabbath. Synagogue, sabihin ito po yung mga bahay ito na kung saan nagtitipon yung mga mananampalataya, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, sila pong mga slides, mga kapatid. To keep the Sabbath holy, to set it apart, and to dedicate it to God for His special purpose helps us to focus on what really matters, mga kapatid. Amen? Nakakatulong ito sa atin na makapag-focus tayo kung ano talaga ang dapat nating i-priority sa buhay na ito at sa ating pananampalataya sa Kanya. In our spiritual walk with Jesus. Kaya po, mga kapatid, sa ating pong paglakad sa Panginoon, ating pong ilaan ito na may katapatan sa Kanya. And lastly, mga kapatid, second to the last, mga kapatid, Sabbath is not just a day to sleep in. Wag Sabbath rest, Sabbath tulog, mga kapatid. And do nothing. Sabi ko, rest eh. Kaya natulog ako maghapon. Ang tawag ng Sabbath tulog. Hindi naman po yun ang tinutukoy ng mga kapatid. So, nag-rest tayo sa ating personal, mga interest, mga gawain para sa 6 days. And ika-7th day, tayo po'y nakikipagtipan, patuloy na lumalago sa kaalaman sa araw ng Panginoon. Kaya po, yung mga bagay na hindi pansarili natin, ay ginagawa natin, iniwawaksin natin ito, set aside muna, mga kapatid, upang mauna natin ang kalooban ng Panginoon. Kundi, sabi niya, instead, it is a day to what? To worship the only true God. Amen? And thus, becomes a meaningful sign that we have reoriented our lives towards the living God of the Scripture, mga kapatid. Kaya po sa gabi ito, ang pagpapala ng araw ng Sabat, mga kapatid, tinutulungan tayo na higit nating makilala kung sino ang ating manlalaya. Kaya po ngayong gabi, mga kapatid, ating po siyang pasalamatan at purihin sapagkat nakita natin na kapag ito yung naging attitude natin, mga kapatid, ang magre-reflect sa buhay po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sabi po sa last po natin, mga kapatid, tayo po ay mananalangin sama-sama, dalangin natin na gawan tayo ng Panginoon sa ating puso. Maimprinta yung kanyang mga salita na kahit nakapikit tayo ay nagiging klaro sa ating mga isipan ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kapatid. Kaya yung Sabbath, mga kapatid, naging pagpapala sa akin. Imagine mo, mag-work ka, mag-araro ka ng ilang hektarya na lupain. 5 kayo, 6. Siyempre, pagod ka, maghapon, mga kapatid. Buti na lang, may Sabbath. Kahit absent, multi-100, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam mo, yung absent ko, sa 10 Sabbath yung naging absent ko, mga kapatid, dun sa mga kasamahan ko dun sa amin. Noong time na yon. Pero sabi ko, okay lang, kahit magmulta ako ng 100 every absent ko tuwing Sabat. Napakabuti ng Panginoon. Sa 10, yung mga kasama ko may 4 ding absent, hindi nagtali doon. So madaling sabi, 600 yung multa ko na ibinigay ko sa kanila. Alam mo, sabi po ng amo ko, mga kapatid, pinag-pray ko yun.
Talagang 10 mo pinag-pray mga kapatid. In 3 days time, araw-gabi, pinag-pray ko yun. Then Lunes, pumasok ko doon sa compound nila. Malayo pa lang tinawag niya ako. Anthony, halika. May sasabihin ako sa iyo. Ano sabi niya? Hindi pa ako nagsabi mga kapatid. Wala pa akong sinabi. Ang sabi niya, sige, payag ako. Sumimba ka tuwing Sabado. At yung multa mo sa mga kasama mo, ibigay mo. At sabihin mo sa akin kung magkano, I will make it double. Mga kapatid. That's the blessing ng Sabat mga kapatid para sa akin. Na talagang pag inuna mo ang ating Panginoon mga kapatid, the rest will follow mga kapatid. Hindi kanya pababayaan. Sa school, mga kapatid, mga exam, hindi ko dinadaluhan yan. Mga kapatid, during Sabat. Dahil nandun ako, may peace of mind ako, kasama ko ang bayan ng Diyos sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Halinawa, ang Sabat ay maging pagpapala sa atin. Huwag nating isipin na ito po ay pabigat lamang mga kapatid. Dahil ang Sabat ay itinalaga ng Panginoon para lalo natin siyang maalaala araw-araw. Pagpalain tayo ng ating Panginoon na tayo dumako sa ating pong pananalangin. Yan, takip na. Okay mga kapatid, tayo po ay lunod. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa gabi ito, Panginoon, narito kami sama-sama na dakilangin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ang iyong pangalan dahil ikaw, Panginoon, ang lumalang sa amin. At ang bawat mga bagay na nakikita po namin dito ay nagbibigay sa amin, nagre-remind sa amin na ikaw ang aming manlalalang Panginoon. At through God, na kung saan, Panginoon, binigyan mo kami ng 6 na araw upang tanggapin ang mga pagpapalang ipinagkaloob mo, Panginoon. Ngunit, sa 7 araw ang nagpapakilala na ikaw, Panginoon, ang aming purihin at sambahin. Sa aming pong pag-aaral sa gabi nito, na-realize namin na ang lahat na aming pong tinanggap, lahat na aming tinatangkilik, Panginoon, ay ikaw ang may-ari. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, karapat-dapat kang purihin at sambahin at kililanin na ikaw ang manlalalang Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, narito ang mga kapatiran, mayroon din silang nais isambit sa iyo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay tanggapin mo sila.
sa mga sandali din ito, Panginoon, ay maranasan namin ang kabanalan ng dakong ito, Panginoon. Sa mga sandali ito, Panginoon, narinig mo at nabasa mo ang bawat puso na narito sa bawat isa sa aming Panginoon. Kaya, sa gabi ito, napaka-espesyal na pag-aaral na aming punarinig. Dahil ang topic ay nagpapakilala na ikaw, Panginoon, ang aming tunay, Panginoon, na sasawain magpakailanman sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ama naming makapangyarihang kapos sa lahat, Ama naming banal, puspos ng kahabagan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Narito po ang inyong mga lingkod, tiglog-tuhod, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga nagagawang kasalanan. Batid namin, Panginoon, na kahit kailan hindi ka po nagkulang, ipinagkaloob ang bawat naming hilingin sa iyo, Panginoon. Subalit pagkaminsan, kami po ay nalilihis ng landas. Ayaw na po namin, Panginoon, ang ganoong klaseng pamumuhay. Kami po ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Pagkalooban po kami ng panibagong puso. Puso na katulad ng sa iyo, Panginoon, na marunong din naman po magpatawad sa lahat ng mga nagkakasala sa amin. At huwag na po namin ibigit pa ang magkasala. Bagkus talikuran ang aming maruming likas, Panginoon. Kami mga tao at likas na makasalanan, subalit dahil sa iyong walang hanggang biyaya sa bawat isa sa amin, nariyak ka, Panginoon, para kami ay patawarin. Aming hinihingi ng kapatawaran ang lahat ng mga bagay na aming nagawa, maging ang mga bagay na dapat ginawa namin, subalit hindi namin ginawa, na nagdulot, Panginoon, ng hindi magandang bunga sa amin at sa aming kapwa. Nawa pakalinisin ang aming puso, ang lahat ng mga bagay na aming iisipin, gagawin at sasabihin, lalo't higit ko sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, ito ay salain. Narito, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, na meron din po mga gustong ihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming pong mga hinaing at sa aming pagpapakumbaba, Panginoon, ng aming mga kasalanan, natagpuan sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga gawi, ay iyo pong pinapatawad. Alam namin, Panginoon, na kung sa amin lamang po ito ay imposible, pero sa tulong ng iyong banal na Espiritu, lalo't higit, Panginoon, sa iyong banal na dugo, kami magiging karapat-dapat na tawagin anak mo. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. The wicked oppressing
kayo po, Ama, ng aming po mga kahilingan sa inyo. Kami po ay patuloy ng humingi ng kapatawaran, pakalinisin ng aming mga karunihan, nang upang sa ganun, Panginoon, ang aming po mga kahilingan ito ay makarating po dyan sa inyong malang natutulungan. At kami po ay maging karapat-dapat sa inyong banal. Amin pong inilalapit sa inyo ang aming po mga kapatiran na sila po ay mayroong mga karamdaman, Panginoon. Maaari po ba na sila po ay inyong dalawin sa mga oras na ito? Ang inyong pong mapagpalang kamay ang humipo po sa kanila. Pagkaloob ang kagalingan, Panginoon, at manubalik ang kalakasan ng kanyang pangangatawan. At sa muli naming pagpupulong, amin pong inaasahan na sila din po ay aming makasama sa aming pagsamba sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang anak ni Sis Grace Lobica, na siya po ay mayroong schedule sa araw ng Sabado. At siya po, Panginoon, ay humihiling na nawa inyo pong ipuin ang namumuno sa paaralang ito, na pagkaloob po sa kanya ang araw ng Sabat upang siya po ay makapagsamba sa Diyos. Amin din pong dinadalangin ang mga mensahe na amin pong narinig sa gabi ito. Nawa, Panginoon, ito po ay manatili sa aming mga puso't isipan, magsilbing gabay at kalakasan sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Gayun din, Panginoon, dinadalangin ko rin po ang bawat isang naririto. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang aming nire-representahan. May bayong pagpapala, ipagkaloob niyo po sa bawat isa. At gayon din, Panginoon, pagbuklurin ng pag-ibig at pagmamahalan. At narito, Panginoon, ang kongregasyon. Sila din po ay mayroong mga kahilingan na nais din pong ilahad sa inyo. Kapatid po namin, Panginoon, na nalalaman po ninyo ang nilalaman ng aming mga puso't isipan. Kaya't amin pong dinadalangin at sinasampalatayanan ng aming mga kahilingan ay makarating po dyan sa inyong banal na luklukan. At ang kasagutan inyo pong ipagkaloob sa amin, ito po aming sinasampalatayanan sa pangalan ni Jesus. Give
po kami iiwan. Kayo po ay lagi nandyan upang kami ay gabayan at patnubayan sa araw-araw namin na gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng mga blessings na tinatanggap namin sa araw-araw, sa tuwing-tuwing na kayo ay pinagpapala ang bawat isa sa amin. Alam po namin na kami pagminsan ay nakakalimot magpasalamat. Kaya Ama, hinihiling din po namin na kami po ay nagpapaalalahanan na kami po ay hindi makalimot sa pagpapasalamat po sa inyo. Alam po namin, Ama, na kami pagminsan na nakakaranas po ng mga pagsubok ay talaga naman po nakakalimot magpasalamat sa inyo. Kaya muli hinihiling ko po sa inyo, Ama, na kayo lagi ang pumatnubay, gumabay sa amin sa araw-araw. Sa araw-araw namin na pakikitungo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat kapatiran, sa mga tao na nakikita namin, Panginoon, nakakasalamuhan namin, Ama. Kami po ay iyong gabayan, kami po ay iyong pangunahan, Panginoon. Kami po, Ama, ay lumalapit po sa inyo na kami po ay laging iyong papatnubayan at gagabayan. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran na lagi pong dumadalo sa 10 days of prayer na ito, Panginoon. Nanawa at kami din po ay nagpapasalamat sa mga natututunan namin sa gabi-gabi namin pag-aaral, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa aming pastor na kami ay pinapangunahan sa aming pag-aaral. Siya po ang nangunguna sa amin, Panginoon, upang kami lalong palakasin sa aming pananampalataya. Maraming salamat din po, Ama, sa mga tumutulong sa pagpapaayos o sa pagpapaganda ng aming sambahan, Panginoon, sa iyong tahanan dito sa lupa, Ama. Nawa po kami po ay makapagbalik ng mga dapat po para sa inyo upang kami naman po, Panginoon. Sabi nga po, pagkat there is blessedness in giving, Panginoon. So, Panginoon, kayo na po ay kami pa humihiling din ng mga pagpapala sa inyo. At sa mga oras na ito, Panginoon, nilalapit po namin ang kongregasyon na meron din po sa inyong mga ipagpapasalamat. Sa muli po, Ama, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, sa inyong paggabay, sa inyong pagpagpatnubay sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po muli. Ito pong aming dalangin. Ngalan ni Jesus. Amen.
Itinaas po namin ang iyong dakilang pangalan sa dakong ito, Panginoon. Tandaan ang inyong pag-ibig, pagmamahal, proteksyon sa bawat isa. Napakinggan niyo po ang panalangin ng inyong bayan. Inyo po nawang pagkaloob ang katugunan, Panginoon, na magkagayon, higit kaming mamalapit sa iyo sa pagtanggap namin ng aming mga hinihiling kung ito'y inyong kalulugdan at ikabubuti sa aming pong buhay at pananampalataya sa iyo. Bilang ministro ng Ebanghelyo, Panginoon, aking pong hinihiling na inyong basbas, pagpapala, igawad sa iglesia ng Rockville Church, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na narito, kiniklaim namin ang promise na kayo po lamang ang siyang makakapagbigay solusyon sa aming mga katanungan at sa aming pong mga panalangin. Basbasan niyo rin po, Panginoon, ang mga pagpapala, mga blessing namin pagsasaluhan ngayong gabi. Pagpalain ng mga kapatid, uwi kaming sagana sa biyaya at punong-puno ng iyong pag-ibig. Sa pangalan lamang lahat ng aming mahal na Panginoon Jesus. Amen. Ayan po, no? Tayo po kasi meron po tayong salo-salo sa gabi dito. Ayan yung ating pong Decon. Doon na lang sa labas pa. Papirma lang, no? Kung malaki kang pera, i-check ka. Papirma-pirma na lang. Papirma lang ng check. Sana atin na to. Oo nga. 1 milyon. Sana totoo. Isang milyon. Ito pa,